Palabas kung tawagin ni Senador Rodante Marcoleta ang alegasyong may 500 million peso allocable umano siya sa iniwang handwritten note ni late Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Unang pinalutang ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nasabing impormasyon. Narito ang agenda report ni Hannah T. Walang sapat na konteksto para kay Senator Rodante Marcoleta ang mga akusasyon sa kanya ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Isiniwalat kasi ni Lacson ang umano'y 500 million peso worth of allocables para kay Marcoleta base sa handwritten notes ni dating late Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Para kay Marcoleta, hindi raw lubusang inilantad sa publiko ang nasabing akusasyon. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH. Hindi pa sa ngayon iimbestigahan si Marcoleta at bagamat hindi otomatikong iligal ang allocables, sinabi ni Lacson na kung ang projects ng mga ito ay matutuklasang substandard o ghost, saka na ito magiging issue. Isa rin sa paratang ni Lacson ang umano'y bukulan kung saan sangkot umano si Marcoleta at iba pang mga taga-kamara nang i-confirm sa Commission on Appointments si nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Marcoleta ang nooy chair ng CA Public Works Committee. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Palabas ito kung tawagin ni Marcoleta at pailalim na pag-atake umano. Sisiyasatin daw ng Senate Blue Ribbon Committee ang project sa allocables ng mga mambabatas at i-verify nila ang flood control projects sa Visayas at Mindanao para makita kung gaano ka-widespread ang korupsyon. Nakabalik naman na sa Senate premises si Curly Descaya matapos pagamutin ang problema sa balikat nitong nakaraang linggo. Tanging si Descaya na lang ang nasa Senate custody matapos mailipat sa kustudiya ng ibang mga otoridad ang iba pang flood control scandal whistleblowers. Nasa humigit kumulang 7 buwan na siyang nakadetain sa Senado matapos i-contempt dahil sa hindi nito pag-cooperate sa Blue Ribbon. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.